Breaking news mga kabayan, Philippine Coast Guard hindi lamang underwater structure ang nakita sa loob ng Baho de Masinloc, nakita din ito sa kanilang maritime patrol, ang isang dilaw na boya na inilagay ng China sa sentrong bahagi ng Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Navy, kanilang biberipikahin ang nasabing impormasyon. Muli namang ipinaalala ng Philippine Navy sa People's Republic of China na taong 1997 na pinasabog ng hukbong dagat ng Pilipinas ang illegal steel structure na ginawa ng China. Nais ipahiwatig ng Philippine Navy na anumang illegal na istruktura na itatayo ng China sa Scarborough Shoal ay kapares din ang sasapiti. Department of Foreign Affairs inilahad na merong MOU o Mutual of Understanding na inaayos ang Manila at Beijing para sa Coast Guard cooperation. Ang tanong, paano magiging maayos ang dalawang Coast Guard kung yung China Coast Guard mismo ang kalaban ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea? President Trump bumilib kay Prime Minister Netanyahu. Pakistan itinodo na ang kanilang puwersa laban sa Afghan Taliban. Ibang-iba talaga kapag meron kang air superiority laban sa kalaban. Matapos makita ng Philippine Coast Guard sa kanilang isinagawang maritime domain awareness, ang parang mga kahoy na pundasyon sa Baho de Masinloc isinuwalat pa ng Philippine Coast Guard sa unang pagkakataon na merong inilagay ang China na isang dilaw na bagay o floating boya na nakaposisyon sa sentrong bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ang nasabing underwater structure ay kanilang biberipikahin kung ito ba ay bago o dati ng istruktura na itinayo ng China. Ang Armed Forces of the Philippines naman ay muling ipinaalala sa China nitong ika-14 ng Oktubre taong kasalukuyan na ang Philippine Navy ay minsan ang pinasabog at sinira ang steel structure na itinayo ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong taong 1997 matapos ang hindi otorisadong pagtayo ng istruktura ng puwersa ng China sa lugar. Ang mensaheng ito ay isang babala laban sa China. Ito ang mensahe na nais ipaabot ng Philippine Navy sa People's Republic of China na huwag magtayo ng bagong istruktura sa Baho de Masinloc. Dagdag pa ng Philippine Navy, ang ibang mga nakitang concrete blocks sa loob ng shoal ay dahil dating bombing range ng United States Air Force, United States Navy at Philippine Air Force ang nasabing lugar. Puntong nais iparating ng hukbong dagat ng Pilipinas sa mundo na kung nagawa nilang pasabugin dati ang illegal na itinayo ng China, kaya din nilang itong gawin sa kasalukuyan. We have received reports of certain structures underwater which we are verifying, but we have to understand that in the past, in 1997, there was an attempt to erect a steel structure by the Chinese Communist Party, which was blown up by our Philippine Navy forces. Prior to that, there were also reports of building blocks that were reported in Baho de Masinloc. Upon further checking, these were blocks that were installed previous to all the escalation in Baho de Masinloc during the time of the present the US bases. China Coast Guard at Chinese Maritime Militia nagulantang matapos nilang harasin ang mga barko ng BFAR at mga mangisdang Pilipino sa bandang Sabina Shoal. Sabay-sabay na pumalaot ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Canada at Amerika sa West Philippine Sea malapit sa Palawan at Sabina Shoal. Pistulang parang bula na pinatay ng China Coast Guard ang kanilang automatic identification system upang hindi ipaalam ang kanilang mga posisyon sa Sabina Shoal. Ating nakita sa isang vessel tracker ang Canada Warship 432 BRP Lulinato Toong, isang fast attack interdiction craft missile, isa pang fast attack interdiction craft missile na hindi binuksan ang automatic identification system, BRP Antonio Luna FF-151, ang USS Cincinnati LCS-20, isang combat ship ng US Navy, at ang BRP Ramon Alcaraz PS-16. Ang mga barko ng Pilipinas kasama ang partners at alay nito ay nagpakita ng kanilang kahandaan sa posibleng mas maagresibong hakbang ng China. Hindi lang yan mga kabayan, nag-deploy naman ang Amerika ng kanilang pinakamalaking unmanned aerial vehicle, ang MQ-4C Triton, mula sa Okinawa, Japan upang magsagawa ang pagsisiyasat sa Baho de Masinloc. Matapos ang misyon nito sa area, sunod na pinuntahan ng US Navy MQ-4C Triton ang bahagi ng Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Dito na nagsagawa din ng aerial surveillance ang mas advanced unmanned aerial vehicle ng Amerika. Hindi pa nakontento ang Amerika mga kabayan. Muling naglabas ng pahayag ang Amerika laban sa China. Muling iginit ng US State Department sa Washington ang pangako nito sa 1951 Mutual Defense Treaty at ang saklaw nito ng anumang armed attack sa mga barko ng Pilipinas kabilang na ang Coast Guard saan man sa South China Sea. Sa ibang balita naman, sa Senado, inihayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Lazaro na ang Manila at Beijing ay inaayos ang isang MOU o Mutual of Understanding para sa Coast Guard cooperation. Ang tanong mga kabayan, paano magiging maayos at epektibo ang kooperasyon ng
Philippine Coast Guard at China Coast Guard kung China mismo ang bumobomba at bumabangga sa mga barko natin sa West Philippine Sea. Paano magkakasundo ang Philippine Coast Guard kung illegal na pinapasok ng China Coast Guard ang West Philippine Sea? Ano ang masasabi niyo mga kabayan? So, Your Honor, yes. sorry, but I just want to add the bilateral consultative mechanism has also a Coast Guard component. And hopefully there will be a conclusion of the Coast Guard, the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard. What do you mean by conclusion? There is some kind of an MOU. I see. For them to on certain issues that involve them, and we also have pending is something on the oceanographic, the ocean meteorology cooperation, and this is under the OST. Peace deal na inilatag ni President Trump sa Gaza, nilagdaan ng mga lider ng mga bansa sa gitnang silangan. Pero bago pa nito, sa Israel, binigyan ng pagkilala ni President Trump ang tagumpay at lakas na ipinakita ng kanilang mga sundalo sa pangunguna ni Prime Minister Netanyahu. Whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that? All right, enough controversy for the day, right? Actually, I don't think it's very controversial. So, you know, I mean, I see so popular. You are a very popular man. You know why? Because you know how to win. Sa ibang balita naman, bagong digmaan sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan. Mas uminit pa, lumalaban naman ang Taliban pero iba talaga kapag meron kang air power o air superiority. Mga base ng Afghanistan isa-isang pinasabog ng Pakistan Air Force. Inilabas naman ng Afghan Taliban ang ilang unit ng Soviet-era R-17E Albatros Tactical Ballistic Missiles at A9M-21 rockets patungo sa Pakistan border. Painit ng painit ang digmaan ngayon ng dalawang bansa. Laban Pinas.